Hello mga kapip, hello traders, kumusta naman kayo? And syempre, welcome back sa ating weekly Forex forecast and planning. So again, I'm Coach Jay and of course as usual, this week, titignan natin ang DXY, Gold, GBP, USD at Euro USD. Okay? And syempre for this year, no, meron lang akong i-include and ito yung SPX 500. Okay? Isa ito sa mga indices na tinitrade din ng mga traders. Okay? So for this year, ay isasama ko siya sa aking trading plan. Kaya without further ado, let's get started. And so syempre unahin na natin ang DXY. Alright, looking at the weekly time frame. Again, check natin ang DXY para malaman natin how strong or weak ang US dollar as compared with other currencies. Okay? Pag tinignan na kasi natin ang US dollar, more or less, alam na natin kung ano rin yung market sa mga USD pairs. Alright? And tapos, careful nga pala guys kasi sa January 20 ay mayroong inauguration si Trump. Okay? The dollar holds gains against yen steadies ahead of Trump inauguration. Okay? So sa Monday yan, January 20, so possible na magkaroon ng volatility sa market. So look at the weekly time frame, very bullish ang DXY. Sobrang obvious naman ang lakas ng US dollar. And if we will check yung mga significant economic data releases this January for US, kagaya ng CPI or na inflation, and also ng NFP, yan na dollar rebounds on US economic strength. Tapos yung NFP, US economy added 256,000 jobs in December. So big jump to kasi very important na report yan sa US. However, yung PPI no, from 0.4 yung previous month ay ang actual ay 0.2%. Okay? Medyo magkahalo ang takbo ng inflation, no? Yung PPI and CPI. Pero malakas nga ang job market and nananatiling matatag ang GDP growth. Okay? So yung GDP rin, no? US Atlanta Fed GDP now estimates US fourth quarter GDP growth rate at 3%. So unchanged from last forecast. Okay, after housing starts industrial production report. Okay? Kaya bullish tayo dito kay US dollar. Maganda yung fundamental and at the same time, even dito sa chart ay talagang bullish. So daily time frame, yan, after may series of higher highs and higher lows. Okay, so na-reach niya na itong psychological level na to na 110. So next week may mga high impact news ulit. Okay, kay US dollar ay meron lang this Thursday, January 23, na unemployment claims. Okay, pero the rest, ito, abangan natin ang JPY kasi about interest rate yan, monetary policy statement, very important news. Okay, so next week, possible talaga na maging volatile si JPY. So balik tayo dito sa chart. Okay, ayan, so careful tayong mag-sell ng US dollar kasi malakas ang dollar ngayon. Alright? Next naman ay gold. Weekly time frame, sobra yung pagka-uptrend ng gold. Okay? And discuss ko nga sa inyo, karoon na tayo na fully back after nitong very impulsive move to the upside. Okay? Nakakita tayo nitong bullish engulfing sa area ng 38.2% and 50%. Okay? So, decent na ito for pullback. Okay? So, with this, possible na makakita na naman tayo ng all-time high dito kay gold. Okay? Pero last week, ang na-create na candle ay indecisive, okay? So, may possibility na yung ilang days ay magkakaroon muna ng consolidation dito sa area na to, okay? So, yan yung resistance and ito yung support, okay? So, sa mga nakapag-buy, congrats. Pero sa mga hindi pa nagba-buy, hintayin natin na either magkaroon ulit ng pullback, i-retest niya tong area ng support, saka tayo mag-buy, or kapag na-break niya itong resistance na to, sa retest, doon tayo mag-buy and syempre ang target nga ay ito munang recent swing high sa weekly. Okay? And then sa daily time frame, so dito sa daily time frame, ang ganda ng trend, no? Okay, so mayroon talagang series of higher highs and higher lows. Okay? Currently nga, no, naririto tayo sa resistance na to. Okay, so may chance din na maging triple top to and magkaroon nga nung mas deeper na pullback, okay? So ako kasi hindi ako fan ng pag-short dito kay gold. Kaya ang lagi kong hinahanap dito kay gold ay mga buy opportunities. Okay, so ito yung magiging trading zone natin. And if we will use the PIB, line up din siya ng 50% PIB ratio, okay? Medyo i-extend ko yung aking zone. So pag dumating na dyan sa area na yan ay maghahanap na ako dito ng aking confirmation. Tignan natin ang H4 time frame kung ano yung price action niya. So just recently na nakakita tayo dito ng
downward move pero short term lang. Well, especially kasi nakakita tayo ng malakas na data ni US. Okay? So, naging catalyst yan para maging bearish short term si gold. Okay? So, mas maganda yan para magkaroon tayo ng chance na makapag-buy ulit dito kay gold. Okay? Yan. So, bullish tayo kay gold. Next naman, Euro USD. Dahil syempre, ang Euro USD ay kabalik na ni DXY. No? Kasi syempre si Euro ay anti-dollar. So kung pataas ang DXY, ay pababa naman itong si Euro USD. Okay? Possible na i-reach niya pa itong level na to. No? Ito yung next na support niya. Okay? And kita naman natin na very aggressive talaga ang move niya to the downside. So, syempre, maghihintay din lang tayo rito ng sell opportunities. Okay? Especially din, no, hindi rin maganda yung economic data ni Euro. So, possible naman tayo magkaroon ng upward move. Okay? Kita nyo naman dito kay Euro, binutas na naman niya itong level na to. Okay? So, very strong support yan kasi pag dumadating ang price yan ay nagkakaroon ng reaction pataas. Pero here, nakita nga natin na nagkaroon na naman ng breakdown. Okay? So, bearish tayo dito kay Euro USD. Daily time frame. Dito sa daily time frame, okay. So, walang duda rin na downtrend to. Okay. Also, EMA 200 is pointing downward. However, kita naman natin na nagkakaroon na rin ng deceleration dito sa market. Okay. Kasi pansin nyo to, very impulsive yung move to the downside. May konting pullback. Tapos, impulsive move na naman. Pero ngayon ay kita natin na meron ng exhaustion dito sa market. No? Nakakita na tayo ng falling wedge. Yung falling wedge kasi, no, bullish price action siya. Ibig sabihin, nangihina na yung mga sellers dito or yung sellers ay hindi na in control kasi may pumapasok ng mga buyers. Okay, so possible na magkaroon tayo ng move to the upside pero ano lang siya, for correction lang. Okay, tingnan natin H4. Yan. So pag ganyan, stay out muna tayo kasi kita natin na ang price ay naririto lang sa channel na to. Okay? So choppy yung price action niya. Better na hintayin natin na magkaroon ng breakout dito. Tapos sa retest dun tayo pwedeng mag-enter, okay? And i-target muna itong area na to kasi previous support yan, possible na mag-act as resistance. Alright? Next naman ay GBP USD. Okay, so very aggressive din yung move niya to the downside. Ayan, so naririto siya sa strong level of support na to kaya watch out tayo. Observe natin kung ano yung magiging price behavior niya dito sa area na to. Okay? So, syempre nasa support level siya. Although pag nasa support kasi ay mga buyers ang present dito. Okay? Possible din na makakita tayo ng upward move kasi nasa demand level din tayo and overextended na din itong move niya to the downside. Okay? So, neutral ako kasi ang momentum ay bearish pero nasa support level. Okay? Kaya i-monitor ko yung price action dito sa area na to. Alright? Daily time frame. So, yung daily time frame, downtrend pa rin naman. Okay? So, kita na nga natin itong nagkakaroon na dito ng range or consolidation kasi kapag nasa significant level, ang price ay expect natin na medyo mahaba-habang ranging yan or consolidation. Okay? Yan. So, looking left, ito din yung ginawa niya na nag-consolidate. Tapos, saka siya biglang tumaas. Okay? So, sa ngayon, wala pang confirmation kung i-respect niya pa rin itong support na to or magkakaroon na ng breakdown. Okay? H4, kita na ranging siya. Okay? So, stay out muna tayo kay GBP, USD until magkaroon tayo ng either breakout or breakdown dyan sa level na to. Okay? Siyempre, yung ating in-include ngayon, which is itong SPX 500. Okay. Okay. So, ang SPX 500 kasi, no, normally talaga, tingnan natin yung monthly, pataas siya. Okay. Yan. So, talagang tumataas ang stock market sa US. Okay. Nagkakaroon lang minsan ng spike to the downside. Yan. Kagaya nito, yan, nung may COVID. Okay. Rin abangan sa kanya. Kapag nagpo-pullback, saka tayo magbabay. Okay. Kita naman natin na nagkaroon na naman ng breakout, tapos may retest. Especially dahil maganda yung US data, kaya talagang malakas itong S&P 500. Uptrend pa rin. Yan. Tapos daily time frame, yan, walang duda na uptrend siya. Okay? Pero syempre, bago nyo subukan mag-trade ng mga indices, dapat alamin nyo muna yung computation ng profit, ng lot size, di ba? Kasi kapag nag-trade lang tayo na hindi muna natin pinag-aaralan, okay?
para lang din ulit tayong nagsugal. Okay? So, syempre, kapag gusto nyo rin mag-trade ng S&P 500, dapat ay aware din kayo sa fundamental or news sa US. Okay? Kasi kita nyo rin naman na very volatile siya. Okay, tumataas siya, pero yung pullback niya ay bigla-bigla din. Okay, so ayun lang. I hope marami ulit kayo natutunan sa video nito. Bye-bye!